Sa huling bahagi ng ika-14 na siglo, nagsimula ang isang mahusay na panahon ng mga paglalakbay ng mga taga-Europa, puno ng panganib, pakikipagsapalaran at pagtuklas sa mga kasulok-sulukan ng mundo ang paglalakbay sa karagatan sa nasabing panahon. Sa Europa, ang mga pampalasa tulad ng cinnamon, cloves at nutmeg na tumutubo lamang sa malayong silangan ay katumbas ng timbang sa ginto, na ang ibig sabihin ay sino mang kumontrol sa kanilang kalakalan ay ginagarantiyahan ng napakalaking yaman. Noong 1518, ang ruta patungo sa tinatawag na Spice Island ay pinangunahan ng Portugal. Sa mga panahong ito, ang mundo ay nahati sa dalawa, ang Crown Castle ng Espanya at ang Portugal, na inaakala ng mga sinaunang tao na ang mundo ay patag at hindi bilog. Ang ganitong sitwasyon ay pabor sa Portugal dahil ang Spice Islands ay nakapwesto sa silangang bahagi ng mundo, at dahil dito gusto rin ng bansang Espanya ng sarili nilang ruta papunta sa Spice Islands. Dito na ngayon papasok ang partisipasyon ng isang kilalang manlalayag sa kasaysayan ng mundo, ang Portuges na manlalayag na si Hernando de Magallanes o Ferdinand Magellan, gaya ng pagkakakilala niya sa Ingles. Siya ay isang napakatalinong navigator na gumugol ng maraming taon sa paglalayag sa karagatan, partikular na sa bansang India. Noon pa man, mayroon ng ideyang nabubuo si Ferdinand Magellan na bilog ang mundo. Dahil sa kanyang mayamang karanasan sa paglalayag, naisip niya na parang walang hangganan ang ating mundo. At dahil dito, ibinahagi niya ang kanyang panukala sa Haring Portugal na maglalayag siya sa parting kanluran at makakarating sa silangan. Ngunit siya ay hindi pinaniwalaan ng hari ng Portugal. Dahil dito, ang kanyang ideya at panukala sa planong paglalayag ay matapang niyang inalok ang karibal nitong hari ng Haring Portugal, Haring Charles I ng Espanya, at dito pinanganak ang makasaysayang paglalayag ni Ferdinand Magellan. Naniniwala si Magellan na posibleng maglayag sa parting kanluran, halugugin ang mga lupaing di pa natutuklas at marating ang Spice Islands mula sa silangan. Dahil salungat sa tanyag na alamat, malawak na tinanggap sa loob ng maraming siglo ng mga tao na ang mundo ay patag. Tinanggap ng Haring Espanya ang panukala ni Magellan at tinulungan siyang mag-ipon sa ekspedisyon kasama ang 270 tripulante para sa 5 barko na may pangalang Trinidad, San Antonio, Concepcion, Santiago at Victoria. Ang 5 barko ay tumulak noong September 20, 1519 at tumawid sa lugar ng Rio de Janeiro na ngayon ay Brazil. Iniwasan ni Magellan ang lugar na ito dahil ito ay sakop pa sa bansang Portugal. Nagpatuloy si Magellan sa timog hanggang sa naharap niya ang mga bagyo sa parte ng Puerto San Julian, na sa bagong panahon ay kilala sa tawag na Argentina. Doon rin hinarap ni Magellan ang isang pag-aalsa na pinamunuan ng mga opisyal ng Espanyol. Naniniwala ang mga nag-alsang opisyal na Espanyol na ang paglalayag ay hahantong lamang sa kani-kanilang kapahamakan dahil ang konseptong bilog ang mundo ay mahirap paniwalaan. Si Magellan ay kumilos ng mabilis at walang awang pinapatay ang mga nag-aklas na opisyal. Dahil sa kanyang malawak na karanasan sa paglalayag at kasama sa pagkikipagdigma, nagpadala siya ng mga tapat na tauhan upang patayin at tanggalin sa ekspedisyon ang mga nag-aklas laban sa kanya. Habang si Magellan ay naghahanap ng daanan sa kanluran, isang barko ang kanyang inutusan upang maghanap ng ligtas na madadaanan, ang barkong Santiago. Ngunit ito ay nawasak dahil sa malakas na bagyo. Sa kabilang banda, ligtas naman ang mga tripulante na nakabalik sa hukbo ni Magellan. Ang isa pang barko, ang San Antonio, ay inutusan din sa pagmamanman para sa ligtas na daan. Ngunit
Umalis at tumulak pauwing Espanya ang barkong Santiago at hindi na nagpakita sa ekspedisyon ni Magellan. Sa mga sumunod na araw, si Magellan ay nakatuklas ng isang makipot na daan na ngayon ay pinangalanan alinsunod sa pangalan niya. Tinatawag itong Magellan Strait. Sa malayong karagatan, isang dagat na tila napakatahimik na pinangalanang Mar Pacifico o Pacific Ocean. Ang inaakalang mapayapang dagat ay magdadala pala sa kamatayan ng ilang tripulante. Ang kanilang mga supply na pagkain ay unti-unting naubos at napilitang kumain ng mga daga, uminom ng maduming tubig na siyang nagresulta sa pagkakaroon ng sakit na scurvy. Pagkatapos ng 79 na araw sa dagat, ang mga tripulante ay nakakita ng lupa. Natagpuan nila ang isang maliit na isla na ngayon ay kinikilala sa tawag na Guam. Ngunit pagkababa ng mga tauhan ni Magellan sa barko upang maghanap ng makakain sa isla at magagamit para sa paglalayag, ay agad namang ninakaw ng mga taga-isla ang isa sa kanilang mga maliit na bangka. Sumiklab ang labanan at kinailangan ng hukbo ni Magellan na umalis sa nasabing isla. Tinawag ni Magellan ang islang ito na Ladrones Islands o Isla ng mga Magnanakaw. March 16, 1521 ay natanaw ni Magellan at ang kanyang mga tauhan ng isang isla. Sila na ngayon ang naging unang Europeo na nakarating sa Pilipinas. Kasama ang aliping malay ni Magellan na nagngangalang Black Henry o Enrique na gumaganap bilang tagasalin sa salitang binabanggit ng mga katutubo. Sa mga sumunod na araw ay naganap rin sa kasaysayan ang pinagdedebatehang First Mass sa bansang Pilipinas. Kasunod ang alyansa ng dalawang lahi, ang Blood Compact o tinatawag na Sanduguan. Nagpatuloy ang paglalayag ng hukbo ni Magellan patungong Cebu, kung saan ay nakipag-alyansa din sila sa lokal na pinuno at pumayag pang magpabinyag bilang Kristiyano kasama ang panunumpa ng katapatan sa hari ng Espanya. Dito rin binigyan ng isang batang Jesus o Santo Niño ang asawa ng isang haring katutubo na nagngangalang Haring Humabon at itinayo ang kilalang Magellan's Cross sa Cebu. Sa kabilang banda, mayroon ding isang lider na katutubo na nagngangalang Haring Zula, isang lokal na pinuno mula sa isla ng Mactan ang humingi ng tulong kay Magellan upang talunin ang kanyang karibal na nagngangalang Datu Lapu-Lapu. Sa kadahilan ng inaakala ni Magellan na ang mga katutubong nakatira sa islang ito ay walang alam sa pakikipaglaban, ay pumayag agad itong makipagdigma laban kay Datu Lapu-Lapu. Tumawid siya sa Mactan kasama ang kanyang mga tauhan sa bangka. Sinunog ng mga tauhan ni Magellan ang maliit na nayon ni Datu Lapu-Lapu. Ngunit kahit na ang mga Europeo ay may higit na mahusay na mga sandata at baluti, sila ay natalo ng mga katutubo. Hindi inaakala ng hukbo ni Magellan na may estilo sa pakikipagdigma ang mga katutubo. Hindi basta-bastang sumugod ang mga ito. Sa halip ay may binuong hanay ang mga katutubo at ginamit ang mga sibat at pana na may lason para sa isang long-range battle. Kasunod na pinasugod ang mga katutubong may bitbit na kawayang pinatigas sa apoy upang talunin ang mga natitirang sugatang manlalayag kasama ang kanilang kapitan na si Ferdinand Magellan. Tumakas ang mga nakaligtas at sinunog nila ang isang barkong Concepcion. Dahil wala nang sapat na bilang ng tao ang kanilang hukbo, ipinagpatuloy nila ang paghahanap sa Spice Island. Naglakbay sila sa parte ng Muslim ng Brunei sa Borneo at namangha sila sa kaningningan nito. Sa wakas, sa tulong ng mga lokal na gabay at higit sa 2 taon matapos maglayag mula sa Espanya, ay narating nila ang kanilang destinasyon, ang Spice Islands o Maloko, na bahagi ngayon ng Indonesia. Ipinagpalit nila ang lahat ng meron sila kapalit ng mga pampalasa na kailangang dalhin sa kanilang 2 barko.
Sa sobrang sabik na iuwi ang mga nakuhang pampalasa na magiging ebidensya na sila ay nanggaling sa Spice Islands, nagdesisyon ang dalawang barko na maghiwalay upang malaki ang tsansa na makabalik sila sa bansang Espanya. Ang Trinidad na kung saan na itinuturing na flagship at pinamumunuan ni Ferdinand Magellan noon ay nagdesisyon na balikan ang dating daanan ng hukbo, pabalik sa Pilipinas, Mar Pacifico at bansang Espanya. Ang estratehiyang ito ay may malaking posibilidad na makabalik ang barkong Trinidad sa Espanya. Ngunit habang sila ay naghahanda para sa mahabang paglalakbay pauwi, ang Trinidad ay nagsimula ng masira at nangangailangan ng manatili para sa pagkukumpuni. Sa kasamang palad, ang barkong Trinidad ay nasupil ng mga Portuges kung saan, kung ating babalikan, ang Spice Island ay bahagi ng teritoryo ng mga Portuges, kaya ito ay nahuli. Habang ang Victoria, ang huli at pinakamaliit na barko sa ekspedisyon ni Magellan ay naglayag sa kanluran, isang paglalayag na walang kasiguraduhan kung makakabalik pa ba sila sa Espanya. Sa tulong na tumatayong kapitan ng barko na si Juan Sebastian Elcano ay natawid nila ang Indian Ocean. Inabot ng 9 na linggo ng pakikipaglaban sa mga dilubyo at sakuna sa karagatan. Nakaranas ulit sila ng pagkagutom bago sila makarating sa Cape of Good Hope at sumunod sa Cape Verde. Ika-8 ng Setyembre, 1522. Halos 3 taon pagkatapos ng kanilang pag-alis, gutom, pagod at pagtitiis ng mga tripulante ng Victoria ay nakadaong din sa wakas sa Seville, Spain.